ang araw ng paghuhukom. Habang ako ay nakatayo sa harap ng Panginoong Hesus, labis akong nangangatal sa takot dahil akala ko ay ito na nga ang katapusan ng aking buhay. Lumapit pa kami sa isang higanteng apoy sa harapan namin. Ito'y napakalaki at nagliliyab ng husto. Nagpatuloy ako sa pagbaba ng dahan-dahan at nakita ko ang napakaraming nagliliyab na apoy at narinig ang milyon-milyong mga kaluluwa na tila umiiyak sa iisang tinig. Pagkatapos ay nakita ko ang isang lamesang kahoy na hindi natutupok ng apoy. May nakapatong doong parang mga bote ng beer. Mukha silang nakakapamatid uhaw, subalit sila'y puno ng apoy. Habang ako ay nakatingin sa mga ito, isang tao ang biglang lumabas. Ang kanyang laman ay halos wasak na at ang natitira sa kanyang mga damit ay maputik at nasusunog. Natupok na sa apoy ang kanyang mga mata, bibig at lahat ng kanyang buhok. Nakikita niya ako kahit na wala siyang mga mata. Sinasabi ko sa iyo na ang kaluluwa ng isang tao ang siyang nag-iisip, nangangatwiran at tunay na nakakakita, at hindi ang kanyang pisikal na katawan. Iniabot ng tao ang kanyang butuhang kamay sa Panginoon at nagpasimulang umiyak ng malakas habang nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa akin. Panginoon, mahabag ka sa akin. Ako ay nagdurusa ng labis. Ako ay nasusunog. Pakiusap, mahabag ka at alisin mo ako sa lugar na to. Nahahabag siyang tiningnan ng Panginoon at maya-maya pa'y naramdaman ko ang kakaibang init sa aking kamay. Tiningnan ko iyon at nakita ko na ito ay dugo. Dugo ni Jesus. Lumalabas ang dugo ng Panginoon mula sa kanyang kamay habang siya ay nakatingin sa taong